Yes, ma'am. Please state your name po at sa kabarangay po. Magandang hapon po. Barangay Sacred Heart. My question is, I saw your formula, the market value times assessment level. In Barangay Sacred Heart, because it's already mixed use, more on commercial and residential, my concern is, syempre tumataas ang value. Paano naman kami yung mga talagang yung mga corporate residents? We will be really affected on the assessment level, especially on the usage. Ang kinatatakutan ko, baka yung nakuha yung assessed value is because of the properties that were being sold. And that was used for commercial uses. Yun na yung concern ko. So, I like to get your opinion on how did the market value is delivered. Definitely, I already know the market value of my street, scout area, mga 100 plus po yun. And I agree with you because those are the people that are selling inflation and basically tumataas yan because syempre, you cannot take out the monetary factor that people want to make use of their money. Pero paano kami mga residents who are there? Likewise, I like to also know if you would increase, would you allow the depreciation? Kasi for 20 years, our house has been there, or 30, although nagka-improvement kami, is there such thing that we can also apply for the depreciation factor of the house? That's all. It's different from land and it's different from the building improvements. I hope you can answer me that. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you for that question. First, ma'am, isa-isinin natin, iba po yung assessment level natin for the land and building. Second, we apply depreciation for the building. Kung natatandaan niyo din po, noong 2017, when we had our general revision, wala naman pong nag-increase. Though we apply depreciation dun sa building ninyo kung pag humingi kayo ng tax declaration at pag na-update, sir, lalabas po yun doon. Pero ang tax niyo po kasi same lang siya. Hindi siya nag-i-increase. Bakit po? Kasi po ang ina-apply po natin dyan, yung pinatawag natin reproduction cost new less depreciation. So kung ang bahay mo, pinagawa mo 20 years ago, na ang halaga lang po ay 300,000 kapag patayo ka ng bahay. Pero kung ngayong taon na to, papagawa mo yung same bahay na yon, at ang reproduction cost niya ngayon ay 5 milyon na. So, 5 million, i-deduct lang po ilang years na ba po kasi may depreciation table din po tayong ginagamit at meron din po tayong tinatawag na remaining value. For mga houses po kasi, ang considered po is 40 to 50 years bago natin ma-depreciate siya ng 40%. So, kung 20%, dapat mga 20% yan. Pero kinukuha pa po natin yung kanyang reproduction cost nyo. So, kung ngayon po, 5 million yung halaga ng bahay nyo, kahit pinagpagawa nyo yan, 300,000 lang. Ngayon ay 5 million, rest 40%, ganun pa rin po yung magiging market value niya. Pero ina-applyan po natin yan, ma'am. Upon application nga po, sabi ko nga sa inyo, upon application, sir, kasi hindi naman po natin. Upon application, isulat nyo lang po dun sa opisina namin at papupuntahan po namin yung bahay ninyo. To check po kung talagang dapat na siyang i-fully depreciate. Baka naman po kasi marami rin naman po sa atin, luma ang bahay, pero halos every 3 years, every 5 years, mini-maintain naman po natin. So, yun din po yung isang dahilan kaya hindi naman pwede kami mag-across the board. Gawin namin 40% lahat. Dahil hindi naman po lahat talaga ay hindi nag-i-improve ng bahay or mini-maintain yung bahay nila. That some of the houses, kung ano yung sa assessor noon, hindi tama ang size. Can we reprieve on that? Yes, Na, retrieve mang tax credit? or what not huwag kami i-penalize? Hindi. Because of the size, di ba minsan yung bahay na rin, na-declare, let's say 20 square meter,
Okay. Ma'am, yung ganyang case naman po yan, halimbawa po, nasa tax declaration natin ay 1 story lang ang bahay ninyo. Pero sa totoong buhay, 3 story na pala yung bahay ninyo. Well, under po sa batas, pwede lang po kami mag-back tax ng maximum na 10 years. Kahit pa yung bahay nyo, 20 years na yan, 25 years ng ganun kataas, hanggang 10 years lang po kami pwede mag-back tax. Now, when it comes to penalty, yung penalties and interest, dahil nga dun sa back tax na yon, wala pong penalties and interest as long as mababayaran nyo within the same quarter kung kailan po in-issue yung inyong revised tax declaration. Example, ma'am, sa tax declaration yung luma, 1 story. Pero sa totoong buhay, anong tawag dito? 3 story na siya. Ginawa na siya 3 story noong 2010. Pero dahil nga sa batas, sabi niya 10 years lang kami pwedeng mag-back tax. So iba-back tax lang namin kayo ng hanggang mula 2016. Pabalik, 10 years po. So 2016 lang kami mag-back tax sa inyo. Tapos, without interest yan, ma'am. Without interest. Basic lang yun. As long as mababayaran po natin yun within the same quarter kung kailan i-release. Halimbawa po, ngayong month na ito, na-assess kayo ngayong March, effective 2016. Pag binayaran nyo, hanggang ang quarter nito, ang close ng quarter niya is, end of March pa ito. Hindi, within 60 days kasi yun, is either within 60 days upon issuance ng tax declaration, mabayaran mo siya, walang penalties and interest. Or kung halimbawa, April na lang, para mahaba-haba. April na, na-release yung tax declaration. You have until June to settle yung inyong mga arrears na walang penalty and interest. For the improvement po. Kasi ang lottery naman po ay talagang matagal na po naman yan. Hindi na kailangan i-declare. Wala naman po nababago siya. Thank you po, Kalawa. For you, sir. 20 months sa Barangay Tulcan. Tatanong lang ako, can you make a parang illustration? Kasi nakakatakot yung mga increases sa from 12,000 to 90,000 to 150,000. So, for a lay person, like, can you make an illustration of more or less what it will look like? What an increase will look like? Para mas madaling paano sa, ano ba talaga ang tama sa tao? Kasi in our neighborhood, halos lahat ng retirees, mga wala nang trabaho yung mga so, siyempre, magsasabihin mo tataas yung pamilya na wala ka nang ito ate excess kasi magkano lang yun, wala pang 15. Tapos yung pamilya mong binabayaran, magkano 15 rin. So, ang tama natin sa mga retirees, malaki. Nakakatakot. Yes, sir. Kaya ang mag-aano is, sa pagtanong is, kailangan ba talaga ng Quezon City mag-increase? Napakayaman ng Quezon City. Diba? We're number 1 LGU. Tapos ngayon mag-increase pa. Tapos kung yung mga nagbayad na ng buwis no, hindi na nga bumababa yung buwis sa bahay namin, tataas pa yung buwis sa lupa. So, yun ang Isa-isa lang po. Sagutin lang po muna kayo isa. Okay. Unahin ko na yung kung kailangan ba ng Quezon City mag-increase. In fact po, akong si Mayor po ang masusunod. Ayaw niyong mag-increase. Ayaw na ayaw po yan ni Mayor Joy Belmonte. Kaya lang po, batas po ang nag-uutos na i-adjust, itama. Hindi, kaya nga sinasabi ko po, saglit lang po, sir. Saglit lang po. Kaya nga po sabi ko kanina, itinatama po natin ang values, ang market values. Hindi po porke itinama natin ang market values, ang kasunod nun tataas ang milyan. Hindi naman po all the time ay ganun ang kasunod. Naintindihan po natin? Number 1, hindi po gusto ni Mayor Belmonte ito magtaas ng milyan. Ito po ay batas. National law po ito, yung RA 12001, kung saan minamandatuhan lahat ng LGU na magprepara at i-adjust ang market value according to the true and current market or prevailing market value natin. So doon po, sumusunod lang kami. Now, pagdating po sa pagtaas ng
yan. Na pagtaas ng amilyar, ayaw din po yan ni Mayor Joy. Kaya nga po kami ay inaatasan kung saan pinapaaral sa amin. Ano ba yung dapat gawin? Then nga po lalabas, ina-adjust natin ang assessment level upang sa ganun po ay masofer kung hindi man tumaas or kung hindi man tumaas o tumaas man ng konti, hindi ganun kataas ang itataas niya. So, magbibigay po kami ng sample computation but may disclaimer po kami dahil po, kung nakinig din po kayo kanina, sinasabi po namin dito, ang nag-a-approve po ng values ay ang Department of Finance, pero ang nag-a-adjust ng assessment level at ng tax rate ay ang ating local sanggunian. Dahil po ang local at sanggunian, based din po dun sa pinakita earlier na schedule o calendar galing sa DOF, na August, September pa po sila magkakandak ng public consultation when it comes to assessment level and tax rate. Ito po ay for purposes lang ng presentation sa inyo. So ito po yung sample computation sa line. Ito ay kung magtataas po tayo, ito po yung Engineer Kenneth. Hello, good afternoon po. So, I'm here to present to you yung example kung paano yung computation ng adjustment po natin sa market value. This example po was taken sa St. Charbel, sa Barangay Tandang Sora. So, for example, you have a land of 300 square meter. Ang current subclass po natin sa kanya is RA3, which has a base unit value of 12,000 per square meter. So for us to be able to get the market value, we multiply the lot area with the base unit value. So we have a product of 3.6 million. So mababa po siya sa actual na market value ng lupa po sa St. Charbel. Alam naman natin, executive subdivision po siya. So multiply with the assessment level of 5%, we get an assessed value of 180,000. So multiply that with 2.5% na tax rate, makuha po natin yung annual tax na 4,500. Now, upon the implementation of RP-VARA, yung base unit value po natin, itinama po natin na ginawa po natin 90,000 per square meter. So now, that being said, ang new total market value niya, that reflecting the actual market value, is now 27 million. Now, ito po yung minamention ni Attorney Sherry kanina, na magpo-propose po tayo. Again, proposal pa lang po ito. Ang assessment level natin ay na-propose is 1% for us to be able to cushion the impact sa tax due. So, from 5% po, ang proposal pa po namin na hindi pa po siya approved, 1%. So, ang assessed value po niya is 270,000, and then applying the same tax rate, we will get an annual tax of 6,750. So, ito po ang visual representation. Tapos, may provision pa po tayo ng 6% increased capping sa first year. Yes, sir. And another, sir, yung 6, example po, no, yung assessment level na yun na 1% depends on sa punan. And secondly, yung annual tax po, kung babayaran siya one time or in staggered, yung increase na yan. Makikita niyo po yan, may increase na from 4,500 to 6,750 na 2,250. So yung 2,250 na yun, pwede po yung gawin din ng sanggunian na in staggered, meaning on the first year of implementation, 6% lang dahil ayon sa batas, may 6% capping. On the second year of implementation, yung 4,500, okay. Yung 4,500 on the first year of implementation, magiging 4,470. On the third year of implementation, pagpalagay natin plus 20%, magkano? Magiging 5,000 or magiging 5,000. Tapos yung susunod naman po, on the fourth year of implementation, pwede maging 5,200. So, depende po, depende po yan talaga sa ordinansang i-adapt natin. Hindi lang po kami, again, hindi po kami makasagot sa inyo because this public consultation is limited only as to the proposed values. When it comes to the proposed assessment level and tax rate, sa August, September pa po yung public consultation doon.
different rate on the tax rate and the assessment level. Yes, sir. Opo. So that would be the more important one, I would think. Yes, sir. Opo, opo. Kasi And the yung- people who will be voting on that would be the city council. Yes, sir. Opo. Kasi when it comes to Ang value... pagpupugin yung city council. So ang kailangan pala pupugin ng mga citizen, yung mga matatanda, Kaya, sir, kung ang tingin to po keep it at namin... 1% or lower. Yes. Kasi hindi naman kailangan yung city ng malaki increase eh. Correct, sir. Or pwede rin din sabihin, sir, ng council na okay, wala tayong ganito ang ating increase lang. Pwede nga po nilimit through an ordinance. Okay, sige. Kasi sir, yung value, wala tayong magagawa dyan. Ang nagdidictate kasi ng value ay ang market. Tama po. Yeah. So, kaya yun po yung sinasabi namin. So, any more question po? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Si ma'am po. So, but my question is based on questions based on the tax rate. Applicable, but you just mentioned that there's another form. Sa tax rate po. Actually, ang tax rate natin po kasi ngayon, under the law, ang maximum tax rate for residential is 2%. And 2% po yung highest. Now, ang ating pong tax rate is 1.5%. So, yun po ma'am. Pwede rin po siyang pagbuhin. Because my concern is, what is your basis for the tax rate? Is it for the not for this whole area? Because our area used to be a residential. It was converted to commercial. So do you charge us, where is like there? Do you charge us commercial? No, ma'am. As provided under Section 217 of the Local Government Code, ang basis po natin is the actual use. So even if if you're in the residential area, tapos ang ginamit na po natin yung property natin for a commercial use, so ang gagamitin na po natin tax rate is yung 2.5% or 3% po for the commercial. So again, yung actual use po ang nag-govern when it comes to actual use po natin. Sa tax rate to be used. Sorry. Barangay Secretary is 150, right? The assessment value, which 145, which at present is 15,000. 15,000. Yes, ma'am, 15,000. Right. So, is there a possibility that if we can go lower? I'm just asking, okay, on how to prove that instead of 145, can it be like 120? We're not saying it's not less than 100, but just lower. Can that be? Yes, ma'am. No, you can submit your proposal to us. If you can support your proposal, good ma'am. But we will also have to validate your proposed value. Yes, but you have to understand, for me to get the, for that to be done, ma'am, ang hirap kumuha ng yung data privacy, especially sa data sale, alam mo naman. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Hindi, ma'am, meron po kasi kami. Yun din nga, yung data namin, sabi ko nga sa inyo, araw-araw po, an average of 200 to 250 sales transaction ang pumapasok sa office namin at nagsasubmit po sila sa amin ng deed of sale na sinasabi nyo. So yung ginagamit po kay BIR is the same deed of sale being submitted to us po. Opo, opo. Ano po ba yung 140? Yung ba yung inner space? Inner space nila, opo. Ma'am, okay lang naman mag-submit kayo sa amin. Kaya lang we cannot do yung per street and iba-iba tayo. Kasi nga po kung nabanggit kong nakikita dahil po kasi sa mass appraisal
appraisal guidebook po. So per area talaga yung aming assignment ng values po. Sige po. But we will consider naman po, submit lang po ninyo yung tingin ninyo na yun yung dun sa area ninyo. Hindi, check lang mo. Thank you po. Any more question? Yes, ma'am? Okay. Ay, mamaya ko ma'am nasa gitna po. Yes, ma'am. Joy Arsenio po from Daniel. Question lang po, yung sa market assessment, ano po yung methodology ninyo na sisikat comparing doon sa zonal value? Kasi di ba iba po yung sa market assessment natin sa zonal value. So ano po yung methodology comparing yung current proposal? Okay, as to, may mga taga-BIR po dito, hindi ko po alam kung ano yung ginamit nilang methodologies when they had their development of their values. But for the Office of the City Assessor, for the land nga po, ang ginamit namin is yung sales and transaction data and current market trends, development in the area or infrastructure in the area, the zoning and land use, the location and accessibility, and konting ano po, yung sa BIR zonal values, tignan lang naman po namin. So yun yung basis namin for the land. However, for the building, ang basis naman po namin methodologies, we follow the Philippine Valuation Standards and the Mass Appraisal Guidebook. We use naman po the basic unit cost or the cost approach po when it comes to building. Meaning, kung ano po, kung ilang hollow blocks, ilang simento, ilang bakal ang ginamit yan, yun po ang kinumpute namin, kaya po kami nakapag-arrive doon sa aming values or BUCC for the building. At yun po ay for the shed lang, wala pa po doon yung finishing ninyo. Kaya napansin nyo, medyo mababa pa siya. Example, for the one family dwelling, alam naman natin magpagawa ngayon, hindi na bababa ng 30,000 and yet yung sa amin po ay 25,000 per square meter lang po. So yun naman po yung aming basis for basis and methodologies used sa development and assignment of values. Thank you, ma'am. Yung tanong ni ma'am, may discount daw ba ang senior citizen at saka PWD? Ang discount po ng senior citizen at PWD ay provided po ng national law. May batas po ng Other Senior Citizen Act, ganun din po sa PWD. At other po sa mga batas na yon, ang 20% discount applies only to groceries, transportation, medicines, food, ganun lang po doon. Wala po kasi tinanggit doon na discount for real property tax. Kaya pasensya na ma'am. Yes ma'am. Okay. At sinasabi mo, hindi pa raw pwedeng pag-usapan ng... Opo. Actually ma'am, yun na nga po ang ginagawa ng city. Yung ating existing na ordinansa na kung magbabayad kayo, kasi parang po sa lahat po ito, not just for the senior citizen, but we also consider senior citizens nung pinasa po nila ito. Pag nagbayad po tayo on or before the year ends, may 20% discount. At pag ganun po sa first quarter of the current year, 10% na lang po. Bakit po sinasabi natin na bakit hindi nyo natin bigyan ng 20% discount ang senior citizen sa amin yan? Number one, hindi wala pong edad yung mga owners sa title. Paano po namin malalaman sino may-ari na senior citizen? Number two, maraming properties po, alam naman natin, kahit patay na yung magulang, nakapangalan pa sa magulang. Pero anak na ang may mga gumagamit ng property. It's either naman po na yung property, kahit ginagamit ng senior citizen, pero ipinangalan naman na nila sa anak nila. Yun nga po, wala po kami sa ngayon, wala po kami way na lagyan ng edad yung mga titles natin. So yun po yung siguro isang dahilan kung bakit hindi rin ma-implement ng senior citizen ito na mabigyan yung mga real property tax ng 20% discount. Magbayad na lang po tayo ng maaga to avail.